Amen. So, mukhang kailangan na natin ipwesto itong salamin dito talaga para sa lahat. Amen. So, dito po sa, sabi nga ni Pastor Abet, yung kanyang title is There is no regret Serving in God. serving. Amen. So, siguro nga, minsan mapapatanong ka sa sarili mo, pag naglilingkod ka sa ating Panginoon, kung masaya ka pa ba sa ginagawa mo? Masaya ka ba sa mga naging desisyon mo? Masaya ka ba sa mga naging choices mo? Diba? Kasi minsan hindi mo naman maiwasan na mapaparecall ka na lang, lalong-lalo na siguro kapag ka may mga sitwasyon na parang hindi masyadong masaya. Diba? Sa buhay mo, na maiisip mo na, ano ba itong pinasok ko? Parang Maria. Mainam-inam na civil engineer ako, tapos ngayon nandito ako ngayon, di ba? Something na gano'n. Nung nandun ako sa Pilipinas, na nasa bundok, sa totoo lang, sa totoo po, no? Sabihin ko sa inyo, umuwi ako. Alam ng mga ano yan, alam ninyo, umuwi ako, one way lang ang ticket ko. One way. Di ba? Sino sa inyo ang maglalakas loob na uuwi kayo na one way lang ang ticket ninyo at wala man kayong hawak na pera na sasabihin ninyo na pang-uwi nyo pabalik? Paano pag di ka na nakabalik? Di ba? Sasabihin mo na lang, nag-regret talaga ako sa naging desisyon ko, sa choice ko, di ba? Actually, hindi. May pera naman ako noon. Pero I keep. Kasi bakit? Sabi ko, ibibili ko lahat ng ticket to. Paano yung mga pakakainin sa bundok? Paano yung transportation nila? Di ba? Minsan no, ganun tayo mag-desisyon. Kahit lagi nating sinasabi na kailangan yourself muna. Tapos yung tira sa sarili mo, yun ang ipamimigay mo sa iba. Pero minsan, hindi ko alam, may naalala nga ako, kasama natin dati, sabi niya gano'n sa akin, masyadong malaki ang puso mo. Di ba? Masyadong malaki ang puso mo. Pero ano magagawa ko, yun ang nilagay ng Diyos na puso ko. Amen. Diba? So, kung yun ang nilagay ng Diyos na responsibilidad sa balikat mo, you have to bear it. But the good thing is, you are not bearing it alone. Amen. Diba? Because God, sabi niya kanina, hindi binigay ng Diyos ang problema, church, kundi inalaw. Inalaw ng Diyos ang isang problema even beyond yung kakayanan mo to display His power, His mercy sa buhay mo. Di ba? Kasi alam mo sa sarili mo na hindi mo kakayanin yan, hindi ko kakayanin to. Uuwi ako, ano yung ticket ko. Paano pag di ako nakabalik, wala na akong trabaho, wala pa akong pera sa Pilipinas. But then, sabi nga, when your faith is greater than your fear, Yes. God will going to move. Kasi naalala niyo ba, yung pinagaling ng Diyos, yung babae na humawak doon sa laylayan Amen. ng damit ng Diyos. Amen. Di ba sabi niya, your faith has made you well. Di ba? Our faith has the biggest role sa buhay natin, sa paglilingkod natin sa ating panahon, sa ating Panginoon. Kasi sabi niya, in the time of my favor, kung sa Tagalog sabi niya, sa kaukulang panahon, di ba sabi niya, sa kaukulang panahon, pinakinggan kita. Past tense heard. Pinakinggan ka ng Diyos. Sa mga panahon, di ba, na ikaw ay tumawag sa Diyos, pero ang problema sa tao, sabi ko nga, nakakalimot. Di ba? Pinakinggan ka ng Diyos, kaya mo nalagpasan yan. Huwag mong sabihin na ang galing ko, nalagpasan ko to. Ang galing ng Diyos, nalagpasan ko to. Amen. 1 week na nauna ako kay Bishop na umuwi. Amen. Ang dala ko halfway ticket. Paano pag di nasusunod si Bishop? Tapos ang sabi ni Bishop sa akin, mukhang mag-ready-ready ka. Mukhang ikaw na lang magpipreach sa anniversary sa Philippines. Sabi ko ganun. Lord, ano ko sabi ko ganun? Ano to? Sabi ko ganun. Halfway na nga yung ticket ko. Kailangan ko pang magpakain ng 3 araw sa bundok. Pupunta pa ako sa Laguna. Pupunta pa ako sa Lawag. Sabi ko, Lord, pero alam niyo, church, sabihin ko sa inyo ang totoo. Halfway ang ticket kong umuwi ng Pilipinas. Pero nung malapit na kaming bumalik dito, winenta ko ang nagastos ko
nagastos ko lang personally, na nilabas ko sa bulsa ko, church, is almost 100,000 pesos. Amen. God is good. Amen. Di ba? Walang maniniwala na wala akong pera, church. Di ba? Pero may pera ang Diyos. Amen. Amen. Yan naman, nakariban pa ako. Diba, ebidensya na nakariban pa ako, no? Bakit? Kasi sabing ganun ng Diyos eh, in the day of salvation, I help you. Amen. Sa panahon ng pagliligtas, sabing ganun ng Diyos, iniligtas Sinaglolohan kita. kita. Amen. Diba? Amen. So when you have God in your life, everything is possible. Amen. Sabi nga, di ba doon sa kanta, saan manggagaling ang tulong ko? Saan? Kung ikaw ay nananampalataya at nagtitiwala sa Diyos, at sabi nga gano'n doon sa mensahe sa Pilipinas, trusting and obeying. When you truly obey God and entrust everything in His hands, church. Maniwala ba kayo? Nakatayo kami sa Pilipinas, nag-testimony pa ako doon no anniversary. Sabi ko sa congregation, alam niyo ba hanggang ngayon wala pa akong ticket? Pabalik ng Hong Kong. Alam niyo ba kung kailan ako nagka-ticket pabalik ng Hong Kong? The night bago ako nag-flight. Ang flight ko ng umaga is 7:30. 7 a.m. No. 7 a.m. 7 a.m. ang flight ko. Nagkaroon ako ng ticket gabi. Diba, Charles? Instant. Diba? God is Diba napakabuti ng Diyos? Never delay. Sabi ganun ni Bishop sa akin, ng tanghali, mag-impake ka na ng gamit namin. Sabi ko, mag-impake ako, wala akong ticket. Sabi niya, magkakatiket ka. Nag-impake ako. Kinabukasan, alas 5 punta kami airport, may ticket. Amen. This is only the work of faith. Amen. Amen. Basta sabi ko sa Lord, bago kami umuwi, Lord, pinupwesto ko sa bulsa ko, Philippians 4:19. Amen. Amen. Oh my God, this supply all our needs. Tumaba nga yung mga bata doon na pinakain namin. Diba? Malalakas sila kumain. Naubos yung Isang saingan, 5 kilong bigas. Isang lutuan, isang tray na itlog. Di ba, church? Akala ko noon, sabi ko, paano kaya natin sila? Pero sabi ko, Lord, hindi Daming ka. manok. Sabi niya, pati Texas na manok, pinapakain siya sa kanila. Amen, no? So sabi ganun dito, kung babasahin ko natin, sinaysay ni Apostle Pablo dito, lahat ng paghihirap nila. Kasi sabi niya ganun, our. Amen. Kasama ng mga kasama niya. Nasabi niya ganun, we put no stumbling block in anyone's path so that our ministry will not be discredited. Rather, as servants of God, we commend ourselves in every way, in great endurance, in troubles, hardships, and distresses. Diba? Lahat ng sinasabi ni Apostle Paul dito, meron tayo nito ngayon. Amen. Nararanasan natin lahat ang mga ito ngayon. Diba? Sabi yung ganun, noon, pag nababasa ko ito noon, sinasabi ko noon sa sarili ko, hindi pa naman kompleto eh. Hindi pa naman namin naranasang nakulong. Tapos naranasan ko nakulong. Hindi ko lang nakulong. Diba? Totoo! Nung mga panahon na binabasa ko ito, sabi ko, malayo-layo pa ako sa naranasan ni Apostle Paul. Pero nung nandun ako sa loob, nung maliit na kwarto na yon na may rehas, gusto kong tumawa, hindi ako naiiyak. Kasi yung nabalitaan ko, na kasama natin na pumunta doon, sabi niya, mula pumasok siya doon hanggang lumabas siya, halos matuyuan na yung mata niya sa kakaiyak. Pero nung nandun ako, gusto kong magdrama, gusto kong kunyari na naiyak ako, pero hindi ako naiiyak. Hindi ako makaramdam, parang natuyuan yung mata ko, walang luha. Kasi bakit?
Payapang-payapa yung loob ko. Payapang-payapa yung kalooban ko. Masaya sa Amen. kulungan. Then, sabi ko, ngayon ulit, nalabasa ko ito ngayon ulit, masasabi ko, napagdaanan ko na ito. Amen. Diba yun ang masarap eh? Yung wala ka na sa sitwasyon na yan, yung napagdaanan mo na yan, kaya kayo kung di nyo pa napagdaanan yan, Riot. manalangin kayo kung hindi nyo yan mapapagdaanan. Amen. Hallelujah, Jesus. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Amen. Sabi niya gano'n, sleepless nights and hunger. Hindi ba naman kita sa katawan natin to? Amen. No, na tayo ay nagugutom. Amen. So sabi niya, Hunger in the in purity, understanding, patience, and kindness, in the Holy Spirit, and in sincere love, in truthful speech, and in the power of God, with weapons of righteousness in the right hand and in the left, through glory and dishonor, bad report and good report, genuine yet regarded as impostors, known yet regarded as unknown, dying and yet we live on, beaten and not yet killed, sorrowful yet always rejoicing, poor yet making many rich. Diba? Poor but making many rich. How? When we are preaching the Word of God and the people obey, makikita mo na lang one day. Alam niyo, yung sabi nga ng mga bata sa Pilipinas, ito yun eh. Sabi nila, dati pumupunta lang, lahat sila doon, nung nandun kami sa bundok. Sabi nila, dati kanilang ganon dahil meron silang Testimony. old life and new life na meron silang drawing sinulat doon. Sabi nilang gano'n doon, makikita mo talaga yung wala sa Diyos sa buhay nila at meron Diyos sa buhay nila. Tapos sabi gano'n doon ni Pastor, paano mo nasabing wala ang Diyos sa buhay mo dati? Kasi dati pumupunta ako sa simbahan para makikain lang. Diba? Kasi dati pumupunta ako sa simbahan kasi nagugutom ako eh. Sabi niya gano'n. Pero ngayon, pumupunta sila sa simbahan dahil gusto nilang mabusog, hindi na lang sa pagkain. Maniwala kayo, church, totoo. At masasabi, maniniwala ka na totoo ang sinasabi nila. Bakit? Sa bilang nila, 17 hanggang 20 person, 3 supot ng noodles lang, 3 pack na single pack, paghahatian nilang lahat yon. Diba? So masasabi mo, hindi sila pumupunta doon na lang para lamang sa tiyan. Pumupunta sila doon dahil gusto nilang lumago sa salita ng ating Panginoon. Amen. At yun, pag mayaman ka, hindi ka man mayaman sa material na bagay, pag mayaman ka sa salita ng Diyos, you can say that you are rich. Amen. Amen. Because when you have the Word of God that brings you peace, the brings of God that keeps you calm, diba? Kalmado ka. The Word of God that keeps you going. Amen. The Word of God that gives you hope in every day. Then you are rich. Amen. Amen. Mayaman ka. Alam niyo, ang dami ko pa rin natutunan sa pag-uwi ko ito. Sabi ko nga gano'n, nagpapasalamat ako. So ngayon masasagot ko yung tanong ni Pastor Abet, do you have any regret in serving God? I can say no. Dahil nakita ko yung kaibahan ng buhay noon na wala ang Panginoon sa buhay ko at ngayong nandyan ako sa presensya ng Panginoon. Iba pala pag may Panginoon sa buhay mo. Amen. Alam nyo, dahil nasanay na tayo, kaya pala sinasabi sa salita ng Diyos na huwag tayong makipamatok sa hindi natin kapamatok, church. Yes. Naranasan ko ngayon yung makipagtalastasan sa isang hindi mananampalataya at ako bilang mananampalataya. When people are so ready for war, no? Yung parang yung kausap mo is hinahamon ka niya na mag-away tayo! Sige, mag-away tayo! Something na gano'n. Pero ang puso mo is naaawa ka na, ala, bakit ganito itong tao na to? Bakit para siyang naghahamon na dragon? Di ba?
samantalang ikaw, so sabi ko gano'n, nakita ko yung growth ko bilang isang Kristiyano. Yung nandun yung totoong self-control, yung nandun na yung provoke ka na, pero mas nangingibabaw sa'yo na hayaan ko na lang siya. Amen. Kapakalmahin ko na lang siya. Kung siya'y apoy, ako'y magiging tubig na muna. Di ba? So nakita ko, sabi ko, I don't have regret in serving God. Kasi nakita ko ngayon, sabi ko nga, sa buhay ngayon, yung sa pamantayan ng mundo is payamanan. Amen. Pero dito sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, higit pa sa yaman na nakikita ng ating mga mata. Yung kayamanan na sinasabi na great endurance, great perseverance develops character. Amen. Napakahalaga, napakaganda pala nito, church. Ngayon ko nakita, hindi ako nahihiyang humarap kahit kanino. Humarap sa mga malalaking tao, makipagtalastasan sa kanila, at kapag sila'y kapwa mo, mananampalataya, may kalmado lamang ang lahat. Amen. Hindi mo kailangang magkunwari, hindi mo kailangang mahiya. Amen. Amen. Iba na ang buhay natin noon at ngayon. Kaya huwag nating naisin na bumalik doon sa dati na kahit gaano pa man kahirap yung ating pwede pang pagdaanan sa ngayon, church. Gaano man kahirap, I tell you, we won't have any regret as long as we continue to trust and obey God. Dahil sabing ganon ng Diyos, sa kaukulang panahon, sapat-sapat yung panahon na binibigay sa atin ng ating Panginoon na tayo ay pakinggan. Ang masaklat dito, yung tumatawag ka na wala ng Diyos na makikinig sa iyo. Amen. Kaya nga, nandito ka na sa presensya ng Diyos, huwag mo nang naising lumayo pa. Amen. Nandiyan ka na sa kaligtasan na binigay ng Diyos, huwag mo nang naising mapahiwalay pa. Amen. Dahil nga, sabing gano'n ni Apostle Paul, we have spoken freely to you, Corinthians, and opened wide your hearts to you. We are not withholding our affection from you, but you are withholding yours from us. As a fair exchange, I speak as to my children, open wide your hearts also. Maging bukas ang puso natin, church, na kahit dumating yung panahon na susubukin yung ating pananampalataya, susubukin kung totoo ba yung sinasabi natin, binago na tayo ng ating Panginoon, huwag tayong mag-give in. Amen. Umiyak ka na lang kaysa magkasala ka. Amen. Iiyak mo na lang kaysa gumanti ka. At kung nagkamali ka, hindi masamang tumanggap ng katotohanan. Diba? Sabi nga, the truth hurts, but the truth will set us free. Amen. Tayo po'y tumayo sa presensya ng Diyos.